have a favorite story in the Bible next. I don't know if you know this man. His name is Phinehas. Dalawang name na Phinehas ang nag-appear sa Bible. This one is from Numbers chapter 25, 1 to 13. Yung pangalawa, yung anak ni Samuel, yung pasaway, na isa ring priest sa temple. Let's read the story. While Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women, who invited them to the sacrifices to their gods. The people ate and bowed down before these gods. So Israel joined in worshiping the Baal of Peor, and the Lord's anger burned against them. Then the Lord said to Moses, "Take all the leaders of these people, kill them, and expose them in broad daylight before the Lord, so that the Lord's fierce anger may turn away from Israel." So Moses said to Israel's judges, "Each of you must put to death those of your men who have joined in the worshiping the Baal Peor." There an Israelite man, isang Israelita, brought to his family a Midianite women. Sino ba yung mga Midianite? Sino yung mga prostitute? Right before the eyes of Moses and the whole assembly of Israel while they were weeping at the entrance to the tent of meeting. When Phinehas, ito na siya, son of Eleazar, son of Aaron, the priest, saw this, ito matindi, pang ano to, siguro higher level ng ang probinsyano. He left the assembly, took a spear in his hand, and followed the Israelite into the tent. He drove the spear through both of them, through the Israelite, and to the woman's body. Okay, nakita nyo na yung... Walang punto ito. Sa Biblia, it's very honest. Sinibat niya yung lalaki, siguro magkapatong sila o magkadikit, talagang tumusok, tinuhog, yung sa katawan ng lalaki papunta doon sa babae. Then the plague against the Israelites was stopped, but those who died in the plague numbered 24,000. At itong matindi, sinabi ni Lord. I want you to remember this. The Lord said to Moses, "Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, has turned my anger away from the Israelites. For he was as zealous as I am for my honor among them. So that in my zeal, I did not put an end to them. Therefore, tell him," ito na yung pangako ng Panginoon kay Phinehas, "I am making my covenant of peace with him. He and his descendants will have a covenant of a lasting priesthood, because he was zealous for the honor of his God and made atonement for the Israelites." Mga kapatid, just to give you the context, if you remember the story if you read the story sa Numbers, may isang gustong gawin ng kaaway, through Balaam, siya yung propetang pasaway eh. Gusto niya na yung mga Israelitang dumadaan doon sa lugar na yon, lipulin niya kasi ang dami nila eh. Ang style ito, tutuksuhin ng mga Moabite, Midianite ang mga lalaki para sila mahulog sa kasalanan. Itong matindi. Kung dati-dati, yung kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga Israelites na nahulog sa tukso, ginagawa sa labas ng teritoryo ng mga Israelita. Kasi may isang lugar ng mga Israelita doon kung saan sila nagkukuta. No? Meron silang mga assignment doon. Itong matindi na ginawa ng lalaki na ito. Instead na siya gumawa ng kasalanan outside the territory, dinala niya yung babae, parang, ang tawag dito sa Tagalog, bastusan. Kitang-kita ng mga tao, may gagawin akong kalokohan, watch me. Ano nangyari? Pinakita dito ni Eleazar, "You cannot do that to our God." Maaring sabihin ninyo, "Pastor, napaka-brutal naman." It was brutal, yet necessary. Bakit? Because sin has social consequences. Mapapansin nyo itong mga kabataan, take of this. Marami kayong mga kamag-anak, mga tatay, maari, mga magulang, nakagawa ng kasalanan. Sila lang ba nagsuffer? Kahit kayo nagsasuffer kayo, right? Dahil sa galit ng Diyos, maraming namatay. Ilan sabi dito? 24,000. Ano sabi ng Panginoon? If you want my anger ay mawala, kill all those people. Kasi during this time, put this into context, gusto ni Lord i-preserve ang Israel. Because the Holy Land is reserved for holy people. Lahat tayo may promised land.
You cannot reach your holy land, mga kapatid, pag hindi kayo naging banal sa harap ng Diyos. At itong gusto ko sabihin, be passionate next for God's commands. Mga kabataan, itong aking payo, itong aking panawagan. Ang iyong henerasyon maaaring makalimot sa pagbabasa ng Bible. At iyon ang magiging dahilan para makalimutan niyo ang plano ng Diyos at ang utos ng Diyos. Huwag niyo na ako tignan bilang pastor. Bilang kuya na lang na nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal sa inyo. Huwag niyong kalilimutan ito. In your generation, always read your Bible. Always follow God's commands. At ito pa, stand up for God's holiness and righteousness. Alam niyo ba, tuwan-tuwa ang Diyos kapag naninindigan tayo para sa kanyang kabanalan? Naniniwala ba kayo doon? Kapag naninindigan kayo, kahit nagsabi ang mundo, gawin mo to, pero nandigan ka, no, I cannot do this because I love my God. Tuwan-tuwa ang Diyos doon. I encourage you to do that. Examples in the Bible, you know David, right? Next. Ano ginawa niya kay Goliath? Pinahiya niya ang mga Pilisteo kasi nilalait siya. Ano sabi sa kanya ni Goliath? Sino itong parang aso na hinarap niya sa akin? Ano sabi ni David sa kanya? Ako aso, ikaw nga hindi tuli eh. Ang sakit pakinggan. Ako aso, ikaw nga hindi tuli eh. Pag sabi hindi tuli, wala ka sa covenant ng Diyos. Hindi ka papaboran ng Diyos. Siguro mga ilang feet lang siguro si mga 5'5". Bata pa eh. Ano ginawa ni David? Napatay niya si Goliath. Bakit? Sinamahan siya ni Lord. Mga kapatid, marami kayong Goliath na haharapin sa mundo na ito. Lalait-laitin ang inyong pananampalataya. Pag kumakanta kayo ng praise, ay yung mga hallelujah, ay yung mga nababaliw. No. Huwag kayong ma-offend. Hindi nila naintindihan yon. Pero once na nilait na ang Diyos natin, dapat handa kayo manindigan. Pipiliin ninyo ang Diyos nyo higit sa mundo. Palapakan natin ang Panginoon.